Prepare na po tayo sa pag-start ng ating lesson for today. Sige. Magandang umaga po. Salamat at naabutan pa po ng iba nating kasamahan ang ating start. Okay, sige. Prepare na po natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa ating pag-start po ng ating discussion sa umagang ito. At bago po natin i-discuss, tayo po munang lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sa napakagandang umaga na ito, Panginoon. Salamat sa lahat ng buhay na naririto na makikinig sa iyong mga salita, Lord. We thank you, Lord, for this chance, this opportunity po na mapag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon. Sa umagang ito, inaniyahan po namin kayo, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna, ang siyang pumagitna sa aming gawain na ito, Panginoon. We ask for your wisdom, Lord, strength, Lord, na aming mapag-aralan ng maayos po ang mga salita mo. We thank you, Lord, sa iyong aming papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen. So, itong pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang pinakamahalagang fundamental truths po ng Assemblies of God. So, tayo nga po ay nabilang sa born-again denomination na may halong Pentecostal at yung sekta po na meron tayo po ay under sa Faith Assembly of God. So, napaka-importante lang din po na mapag-aralan po natin itong 16 fundamental truths of the Assemblies of God. So, yung naatas po sa akin is yung number 1 po, which is Scriptures Inspired. Sa mga may copies po, magbibigay po ako ng copies sa iba. Okay. Share na. Ate. Ayan. Share na lang po kayo. Tapos din sa kanila sa likod po. Okay, so yun. Dito na po tayo sa banal na kasulatan. So yung scripture po na pinag-aaralan natin, tinatawag na banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So ano pong ibig sabihin pag sinabing kinasihan? Amen. Pinapatnubayan. So, dito po, pag-aaralan po natin yung kahulugan po ng kinasihan. Dahil sa sinasabi sa pag-aaralan natin ngayon, ang banal na Espiritu, ang kasulatan ng Panginoon ay kanyang kinasihan. So, pag sinabi pong kinasihan, ibig sabihin nito, hiningahan ng Diyos. Ang salitang Griego na ginagamit sa 2 Timothy 3:16 ay theonostos, na literal na nangahulugang God-breathed. So, hiningahan po ng ating Panginoon. So, next is, inspirado po siya ng ating Diyos. Yung mga manunulat ng kasulatan ay nagsulat hindi lamang mula sa kanilang sariling talino, kundi sa paggabay po ng banal na Espiritu. So hindi po ito gawa ng tao lamang, kundi merong gabay ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. And next, kinasihan, meaning ito ay galing sa salita mismo ng ating Panginoon. Salita ng Diyos. Ang bawat bahagi ng Biblia mula Genesis hanggang pahayag o Revelation ay tinuturing na kinasihan ng Diyos. Pag sinabing kinasihan din, ibig sabihin may otoridad sa pagtuturo at pamumuhay ng tao. So ito ay mga aral, patnubay na galing sa ating Panginoon. Kaya dahil ito ay
salita galing sa ating Panginoon, ito po ay nabigyan ng otoridad sa pagturo sa atin kung paano po tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. So yun po, clear na po ba yung meaning ng kinasihan? Amen? Amen. So next, statement of our faith o pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pag sinabi po natin, ni-state natin yung faith natin o pinahayag natin yung pananampalataya natin, meaning naniniwala tayo na ang Biblia ay kinasihan ng banal na Espiritu. At ang kapahayagan ng Diyos sa tao ay walang kamalian. At ito ay may kapangyarihan upang pangunahan ang pananampalataya at ang ating mga buhay. So, kaya ginamit natin ito na standard ng ating living, ng ating araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dito po tayo bumabatay. Ito po yung standard natin, ang kanyang banal na salita. So, next, mga batayang talata. Paano po natin nalaman na kinasihan po ito ng Diyos? So ito po yung ating batayan na makikita sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. At ang sabi po dito, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So gaya po ng nasabi kanina, ito po ang ating magiging batayan. Ano ba talaga yung totoo? Minsan napapatanong tayo, di po ba? So kung gusto nating malaman ang katotohanan, ano pong ating gagawin? Babalik po tayo sa salita ng Panginoon. So ito po yung batayan natin ng katotohanan. At pinabubulaanan, sabi dito, pinabubulaanan ang maling aral. So may mga maling aral tayo na alam na pinapractice po ng ibang relihiyon. So dito po, dahil nalalaman po natin yung katotohanan dito, nare-reveal po na mali po yung aral o yung practices ng iba. So dahil ito po yung batayan natin, ito po yung siyang magtutuwid sa atin. Dahil ito yung katotohanan. Okay, so next, sa ating pasimula, noong nandito sa lupa ang Panginoong Jesus, ito po ang kanyang sinabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang magpapatotoo tungkol sa akin. So yan po yan, nakikita natin sa John 5:39. So saliksikin, meaning, ano pong ibig ng saliksikin? Ibig sabihin ng saliksikin? Pag-aralan. Okay. Or you can go deeper. Kung medyo alam mo na yung kasulatan, you can go deeper sa mga deeper meaning po ng nakalagay sa banal na kasulatan. So, dahil mayroon kayong buhay na walang hanggan. So, yun po yung promise sa atin ng ating Panginoon. At bilang mag-aaral po ng kasulatan na iyon, magiging patotoo po yung ating mga buhay later on. So we are going to tell others. We are going to spread the gospel of God. So yung scriptures, yung mga napag-aralan natin, gaya ng pinag-aaralan natin every Sunday, ito po ay pwede po nating maibahagi sa iba po nating mga kakilala. So yung sabi po dito, paano tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon? So, through prayers. Yes, pananalangin. Kausap sa pamamagitan ng ating pananalangin, nakakausap natin ang ating Panginoon. At sa pamamagitan naman ng pagbabasa natin ng Biblia, ang Diyos ang siyang nangungusap sa atin. Yes po. So, ganun po yung communication natin. So, minsan, feeling mo vision na siya o feeling mo may sinasabi sa iyo ang Panginoon. So, paano po natin malalaman yung katotohanan na yon? Malalaman lang po natin kung yung mga salita na yon
ay nandun din sa kanyang kasulatan. So doon po tayo nag-a-align ng ating kaalaman. So kung yung mga naiisip natin o yung naiisip natin na vision natin ay wala sa kasulatan, meaning hindi po ito galing sa Panginoon. So ganun po tayo nakakakuha ng tamang vision, ng tamang gabay is through reading the scripture. So hindi po tayo pwedeng magkaroon ng feeling natin tamang vision kung hindi po tayo nagbabasa ng scripture o ng salita ng Panginoon. So hindi po mangyayari yung vision na ito kung walang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so and kaya ine-emphasize din po dito yung pananalangin kasi ito yung way natin para makipag-communicate sa Panginoon. Paano tayo magke-question kay God? So, there are times na may mga tanong tayo sa isipan natin, sa puso natin, sa mga nangyayari sa buhay natin. So, itanong natin, we are free to talk to God. Po? So, may 24/7 tayo na oras para magkipag-communicate sa ating Panginoon. Okay, so next, ang pinanggalingan ng salitang Biblia. Saan daw po hango yung salitang Biblia? Ang pag-aaral patungkol sa Biblia ay tinatawag na bibliology. So ito po yung pag-aaral tungkol sa Biblia. At ito ay hango sa dalawang napakahalagang salita. First, we have biblios. Ito po yung unang material na ginamit sa pagsulat ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taong kanyang kinasihan. So yung tao po na guided ng Holy Spirit, yung unang material na ginamit sa pagsusulat nito, tinatawag po nilang Biblios. At yung Biblia naman ay mula sa Griego at Latin na ibig sabihin ay mga libro. So, yun po yung Biblia. So, kaugnay din po ito sa Biblios, kaya tinawag po siya na Biblia. Okay? So, libro na kung saan ang manunulat ay kinasihan ng ating Panginoon. So, yun po yung tawag sa ating libro na pinag-aaralan. So, Biblia. Galing sa pag-aaral na tinatawag na bibliology. So, dito po galing yung lahat ng words na to, yung Biblios and then the Biblia. Okay, so ang ating Biblia ay may dalawang bahagi. Ito ay alam na po natin bilang mga Kristiyano, yung Old Testament and the New Testament. So, kung sa Tagalog, tinatawag po nating Lumang Tipan at Bagong Tipan. So, sa Lumang Tipan, ito po ay wikang Hebreo. Okay? Ang Hebreo is wika ng mga Hudyo dati at wika din ng mga Kanaan. So, sa Lumang Tipan, tandaan po natin, sino ba yung mga worship team dito? Dapat nandito yung mga worship team kasi pag nag-worship night, minsan may pa-quiz. So, pag tinanong, ilan ang aklat sa Lumang Tipan? Ayon. So, there are 39. Okay? May 39 po na aklat mula Genesis hanggang Malakias. So, ang pagkakaalam ko po sa Sunday school ng mga kids, pinag-aaralan po nila ito. Kasama po ito sa pinag-aaralan nila. Lahat ng pangalan po ng mga aklat sa Lumang Tipan tsaka sa Bagong Tipan. So, ano yung nakakapaloob? Ano yung laman? Hindi ko masabi. Anong yung laman po ng Lumang Tipan natin? Ito po ay mostly about kasaysayan ng Israel. At sa Lumang Tipan na ito, pinapakita po dito, sinasalaysay na pagpapala. Binibigyan ng pagpapala ang pagsunod. So may pagpapala sa obedience at may kaparusahan naman o punishment sa mga
sumusuway. Okay? So sa lumang tipan, alam po natin na nandito po yung paglikha ng Panginoon. From Genesis po, no? Nilikha ang lahat ng bagay, pati ang mga tao at hayop. Nandito rin po yung story ni Adam and Eve, si Noe, tsaka yung baha, the great flood. Si Abraham, yung pagtawag ng Diyos kay Abraham at yung pangako ng maraming lahi. Si Moises at Exodo. So yung pagtawid po nila sa dagat na pula, nandito po ito sa Lumang Tipan. At ang mga propetang nangangaral tungkol sa babala. Okay, may mga babala nung panahong yon. At syempre, meron din namang pag-asa. So yung mga propeta po na yon, sina Isaiah, Jeremias at Daniel at marami pa pong iba. So, sunod-sunod na larawan ng kasaysayan ng Israel mula sa paglikha hanggang sa propesiya ng darating na Mesiyas. So yun po, explain po dito yung history ng Israel. Okay, hanggang sa prophecy po na darating na po si Jesus Christ. So yun po yung laman ng ating lumang tipan. Punta po tayo sa bagong tipan or the New Testament. Ito po ay nasa wikang Griego. At ilan po yung aklat sa bagong tipan? 27. So from Matthew to Revelation. Yes po, Mateo hanggang Pahayag. So, ano po yung nakapaloob sa bagong tipan? Ito po yung kasaysayan at aplikasyon ng kamatayan ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo. So, sa bagong tipan, din po natin makikita, mababasa yung kapanganakan ni Jesus, pabutiso kay Jesus, mga himala po niya, kung saan nagpagaling po siya ng mga may sakit, nagpakain ng 5,000, yung paglakad po niya sa ibabaw ng tubig, nandun po yon. At yung huling hapunan niya kasama ang kanyang mga disciples. Yes po, yung mga alagad po niya. At saka yung pagpapapako sa krus, yung muli po niyang pagkabuhay. Okay, at meron din po dito karamihan yung paglalakbay ni Pablo at yung mga pahayag ni Juan. So si Pablo po, nangaral po siya sa iba't ibang lungsod, nagtatag ng simbahan, sumusulat ng mga liham. So si Juan naman po, nagpahayag po siya ng mga makalangit na pangitain. Ang bagong langit at bagong lupa at yung tagumpay ng Diyos sa wakas ng panahon. Yan po yung mga pahayag ni Juan sa ating bagong tipan. Okay, so I guess dahil yung iba po dito sa atin, halos nabasa na rin po yung mga luma at bagong tipan. So very familiar na po kayo dito. So yung sa bagong tipan, kwento po ito ng kaligtasan mula sa kapanganakan ni Jesus hanggang sa pangako ng kanyang pagbabalik. Okay, so ngayon, pumunta na po naman tayo sa paglilinaw sa mga mahalagang salita na nakapaloob sa ating statement of faith. So, ano po yung nakapaloob dito sa ating statement of faith? So, tatlo po ito. Verbally, inspired, at revelation. So, sa verbally, okay, tatalakayin po natin to isa-isa, pero ito po yung mga short definition po nila. So verbally, pag sinabing verbally, bawat salita ay kinasihan. Hindi lamang to idea. Okay? Hindi lang galing sa isip ng tao, sa talino ng tao, kundi kinasihan ng Diyos. So bawat salita ay galing sa salita ng Panginoon. So next is inspired. Meaning, isinulat sa gabay ng Espiritu, inspired by the Holy Spirit. Okay? And next is the revelation. Revelation is pagpapakilala lang ng Diyos sa atin. So, ang revelation ay nahati naman sa general and special revelation. Okay, nakakasabay po ba tayo? Amen? Okay, so
discuss po natin yung verbally. Okay? When we say verbally, it means spoken rather than written. So tumutukoy sa mismong mga salita, hindi lamang sa pangkalahatang idea. So just like mentioned earlier, hindi lang siya idea o galing sa talino ng tao, kundi sa mismong salita ng Panginoon. So ang Diyos ang pinagmulan ng bawat salita sa Biblia. Okay, so hindi dahil sa aklat na ito ni Mateo, lahat ng salita dito ay kay Mateo. Hindi po. So, lahat o bawat salita, bawat pagkakataon, bawat kaganapan, ito po ay galing sa mga pangyayari in the past at ang bawat salita ay galing sa salita ng Panginoon. So, hindi lamang tema o kaisipan ang kinasihan, kundi pati ang mga ginamit na salita. So, kaya po natin tinatawag na Holy Bible. Kasi yung mga salita po doon na nakapaloob doon ay holy words. Galing sa ating Holy Father. So, next, ang manunulat ng Biblia ay ginabayan sa pagpili ng tamang salita. So, hindi po yung talino nila ang nagpipili ng mga salita na ilalagay sa libro na ito, kundi ito ay gabay ng Holy Spirit. So, ang bawat aklat ay isinulat ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung nabasa po ninyo, sa pahayag po ba to, na wala ni sino man ang dapat na magdagdag o magbawas sa salita na nasa libro ng ating Panginoon. Dahil ang bawat salita na nakapaloob sa aklat na ito ay kalooban ng ating Panginoon. So when we say verbal inspiration, ito po ay nangangahulugan na ang Biblia ay tiyak at mapagkakatiwalaan dahil bawat salita ay mula sa ating Panginoon. So pinagtitibay nito ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. So kaya when we read the Bible, lagi po natin tawag dito, nasa isip, puso po natin na yung salita na yon ay galing sa ating Panginoon. So yun po yung statement of faith natin, na naniniwala tayo ng bawat salita na yon ay kalooban ng ating Diyos. Okay, so next we have inspired. So ang ibig sabihin ay inspired of God. So isinulat sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng banal na espiritu. Ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21. Pwede po ba nating basahin? Sapagkat yes, amen po. So hindi daw sa kalooban ng tao dumating ang prophecy kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng banal na espiritu. So, it is inspired by God. Okay, so yun po yung sa inspired. And sa revelation naman po. Revelation, when we say revelation, ito ay pagpapaliwanag ng mga bagay na dati ay hindi natin alam. Okay, so kaya po pag sinabi nila, secret reveal naman. Diba? So, secret mo na nga, i-reveal mo pa. So, secret reveal. So, meaning, itong sekreto na ito, hindi alam ng karamihan noon. So, ngayon, i-reveal na siya. So, parang ganon. Ganon po yung meaning po niya. So, the revelation, pagpapaliwanag sa mga bagay na hindi natin alam dati. So ito, bakit po may revelation? Dahil ito ay paraan ng Diyos upang ipakilala sa atin ang kanyang sarili. Okay, paano yung paraan ng pagpapakilala ng Diyos? So, first is through nilalang, through His creation. So yung kalikasan, lahat ng nilikha ng Panginoon, mula sa maliit na bagay hanggang sa mga hayop, sa kabundukan, sa mga kahoy, mga tanim, mga tao, ito pong lahat ay patunay ng
kanyang kapangyarihan. Kaya hindi po natin maisip po no, na yung mga tao ay hindi pa naniniwala na may Panginoon ang mundong ito. Tayo lamang po na creation ng Panginoon. Tayo po ay mismong patunay kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. So, paano po? Another revelation, another pagpapakilala ng Diyos is sa pamamagitan ng budhi ng tao. Pag sinabi pong budhi, ito po ay yung konsensya. Ang konsensya ay nagsisilbing gabay upang makilala ang Diyos. Yun po nga na once we receive God or Jesus Christ in our lives, tayo na po ay pananahanan ng banal na espiritu. So, yun na po yung parang konsensya, yung budhi natin. And the Holy Spirit is the one guiding us more kung paano pa po natin makilala yung ating Panginoon. So, let us allow the Holy Spirit na gumalaw sa ating mga buhay. Hindi pwede na sasabihin natin, Holy Spirit, guide me. Pero uuna pa rin kung ano yung gusto mo, ano yung plano mo. Hindi pwedeng sasabihan mo, Holy Spirit, this is my plan. No. Holy Spirit, be with me, guide me, and teach me. Okay? So, lagi tayong sumailalim sa utos ng Panginoon. Humble ourselves para patuloy po tayo na mag-align sa layunin ng ating Panginoon. So, ano po yung mga uri ng revelation? So, we have general o yung natural na revelation. Pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan at ng budhi. Kalikasan, yung mga creation din po niya, at sa budhi ng tao, yun po yung general o natural revelation. Ang general revelation, ito po yung unang hakbang upang makilala ang ating Diyos. So you receive the Holy Spirit, you believe that Christ Jesus is the Lord and Savior, at itong mga creation na nakikita natin sa paligid natin, naniniwala po tayo na ito ay lahat ay galing sa Panginoon. So, naiiba po yung general o natural revelation sa special revelation dahil when we say special, dahil special po siya, dumadaan sa banal na kasulatan at kay Kristo. Okay, ito po yung further explanation ng special revelation. So, batay po sa CP, okay, excerpt mula kay William Menzies sa kanyang book na Pentecostal Perspective, ang special revelation na ito. So, when we say special revelation, ang mensahe ng Diyos ay naipapasa sa atin sa pamamagitan ng, ng Biblia. Okay? So, through the Bible, nilalaman nito ang, anong nalalaman? Paloob po sa Biblia? Nilalaman nito ang mabuting salita o mabuting balita. Okay, mabuting balita ng ating Panginoon. Okay, so upang tubusin ang sangkatauhan, ginawa sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kaisa-isang anak ng Diyos. Okay, so ang nilalang ng Diyos at ang budhi ng tao, sa general revelation po, okay, sa general revelation, yung nilalang ng Diyos, the creation, at yung budhi ng tao, yung konsensya, ay hindi po ito sapat upang maipaabot ang ganitong katotohanan. Kaya we have the special revelation. Dahil tanging sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, ito na ipapahayag. So, kung gusto po nating lalong makilala ang ating Panginoon, balik po tayo sa Scripture. So, ito po yung special revelation ng ating Panginoon. Malalaman, makikilala natin, mas higit na malalaman, mas higit na makilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng special revelation, which is pag-aaral ng Biblia. Okay? Dahil nandito po nakapaloob ang mabuting balita. So, sa revelations po na ito ng ating Panginoon, pinapakita lang po na ang Diyos po natin ay
hindi nagkukubli. So, hindi secretive ang ating Panginoon, kundi nagpapahayag po siya ng kanyang sarili sa lahat ng tao. So, pinahayag po niya ang kanyang sarili nang sa gayon siya po ay ating tanggapin po. Okay? So next po, ang mga paraang ginamit ng Diyos upang maisulat ang kanyang salita. Paano? Paano isinulat ang salita ng Panginoon? Okay? So gaya ng na-discuss po kanina, isinulat ng mga kinasihan ng Diyos. Gumamit ang Panginoon ng mga tao na kanyang kinasihan para magsulat ng kanyang salita at hiningahan o ginabayan po ng banal na espiritu ang ating mga manunulat. So, ano po yung layunin ng pagkasi? Bakit po kinasihan ang mga taong napili ng Panginoon? Ito po ay upang maipahayag ang kapahayagan tungkol sa ating Panginoon. To reveal, para mai-reveal po yung ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin at upang maitala ang kanyang mga gawain. So kaya po umabot sa generation natin, di po ba? So kung hindi po itinala ang gawain na ito ng ating Panginoon, baka ngayon po wala po tayong napag-aaralan. Ano po? So, ayun. Sana mag-aral din po yung mga nasa likod po. Okay, so ayon sa mga theologians, mga mag-aaral po ng salita ng Panginoon, may dalawang paraan din po ng pagkasi ng Diyos sa mga manunulat ng Biblia. So paano po ginawa ng Panginoon yung pagkasi ng kanyang mga manunulat? Okay, so first is verbal or plenary inspiration. So yung pag sinabi po nating verbal o plenary, ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay gumabay mismo sa manunulat ng Biblia. So naisulat nila yung tamang salita na gamit ang kanilang sariling kaalaman at karanasan. So bakit sila yung pinili ng Panginoon? Dahil sa kanilang kaalaman at sa kanila ring karanasan. Okay? So, maraming tao, sinasabi nila, mechanical dictation ito. Pero hindi po ganon yung ating Biblia. When we say mechanical dictation, yung manunulat ay walang kalayaan. Parang robot lang na sumusulat. Gaya po ng mga AI sa ngayon. So, parang programmed na po. Parang ganun po. But when we say verbal inspiration, yung manunulat, may sarili po siyang personalidad, may sarili siyang kaalaman, desisyon, damdamin, at yung Panginoon mismo, ginamit po yung mga kakayahan po nilang ngayon para maisulat po itong mabuting balita. So yung Biblia, yung sinasabi po dito, ini-explain na yung Biblia, hindi po siya produkto ng otomatikong dikta. It's not dictated. It's not processed. It's not done through mechanical dictation. Ito po ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili. Okay? So pinagsama po yung banal na paggabay ng Panginoon at ang humanong karanasan ng tao. Okay? Kaya pinipili po tayo ng Panginoon, di po ba? Depende po ito sa ating design. Kung ano yung design ng Panginoon sa atin, depende sa talento, sa skill na binibigay po niya sa atin at doon din po niya tayo ginagamit. So pareho din po dito sa mga tao na kanyang kinasihan, ginamit para magsulat po ng mabuting salita. So another way is through dynamic inspiration. Paano niya kinasihan? Is through dynamic inspiration. Meaning, ang manunulat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos upang matiyak na walang pagkakamali ang kanilang mensahe. So malaya po yung mga writers na ito, malaya silang gumamit ng kanilang sariling pananalita, estilo o karanasan. Kaya may iba't ibang versions din po yung ating Bible, di po ba? Pero iisa lang po yung kanyang thought.
So, yung Diyos ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan na naroroon sa ating Biblia. Ang tao ay instrumento lamang na nagtatala ng mga ito gamit yung kanilang kakayahan. So, pinagsama yung banal na paggabay at humanong pagpapahayag. Ang halimbawa po na ginamit ng Panginoon na kanyang mga kinasihan ay example, si Peter and Pablo, si Pedro at si Pablo. So si Pedro, ginamit po siya ng Diyos ayon sa kanyang kaalaman at karanasan bilang mangingisda. Si Pablo naman, ginamit ng Diyos ayon sa kaalaman niya at karanasan bilang manananggol o attorney. Okay? So yung Panginoon, wala po siyang pinipili. Ano man yung occupation mo. So mangingisda ka man, doktor, attorney, teacher, okay? Kung gagamitin ka ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita, meaning you are empowered, you are guided. Hindi ito sarili nating lakas, hindi ito sarili nating kaalaman, kundi ang lahat ng salita ay nanggagaling sa ating Panginoon. So ganito po, nag-trust yung mga tao na kinasihan ng Panginoon sa paggawa ng Biblia o pagsulat ng mga salita sa Biblia. So yung Biblia ay hindi produkto ng otomatikong dikta, ito ay mayaman sa iba't ibang estilo at pananaw dahil sa mga manunulat na aktibong nakibahagi sa proseso. Ang dami pong manunulat sa Biblia. Pero parang iisa lang po yung salita po nila. Ano po? Dahil ang salita na yon ay galing lamang sa Panginoon. At sila lamang ay nagtatala o manunulat. Okay? So ito po yung parang na-amaze yung sasabihin nila, totoo ba talaga itong Biblia? Ang dami ng taong nagka-question sa authenticity ng Biblia. Dahil nga yung very first Bible ay hindi naman naipakita kung paano. And people are questioning, hindi ba ito na lalagyan ng iba't ibang salita o ba ito iba't ibang lessons pa? So, yun nga po, sa ating statement of faith, naniniwala po tayo na ang salita na nakapaloob sa Biblia ay kinasihan mismo ng ating Panginoon. So, dun po tayo na, if we read the Bible mula sa luma at bagong tipan, iisa lang po yung boses ng ating Panginoon. Sa lahat ng libro po na iyon, kung tayo'y nagbabasa using our hearts, with the guide of the Holy Spirit, makikilala po natin yung boses ng ating Panginoon. At iisa lang po yon sa lahat ng napakaraming aklat na nakapaloob sa Biblia. Pero, ito po, kung yung objective mo, ano po yung goal mo sa pagbasa ng Biblia? Kung yung objective mo is para i-correct ang Biblia, huwag ka nang mag-start muna magbasa. First, ayusin mo muna ang iyong puso. Amen? So, yung puso. Kasi ang daming nag-start, gusto nila, maalam din sila. Mas maalam pa po ba tayo sa may likha sa atin? Hindi naman po, no? So, we have to be humble dahil nga tayo ay sumusunod, followers and servants ng ating Panginoon. Okay, so, tapos na po tayo sa dynamic inspiration. Well, dito na po tayo sa ating memory verse na makikita sa 2 Timothy 3:16. Napaka-short lang po niya. Pwede po ba na nating basahin ng sabay-sabay? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. So here is our statement of faith. Okay, lahat ng kasulatan, lahat ng salita na nasa Biblia ay kinasihan ng Diyos at ito ang ating standard. Ito po yung ating gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Dahil kapaki-pakinabang po ito sa pagtuturo ng katotohanan para hindi po tayo naliligaw. Amen po? So, ang dami pong mababasa sa internet. Makikita sa YouTube. Minsan, the Holy Spirit will teach you na, or the Holy Spirit will convict you
Mali ito. Okay? Paano po natin malalaman ang katotohanan? Bumalik po tayo sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon. Okay? So sa mga itong pag-aaral po, may continuation po siya. So sa mga susunod na paksa na pag-aaralan natin, may 4 pa po. So ano yung mga mahalagang bagay tungkol sa Biblia? Yung kanon ng Biblia, ang Biblia ay galing sa Diyos at yung halaga ng Biblia sa buhay ng mga tao. So, yun lang po. Thank you for listening and paying attention. God bless us all. Tumayo po tayo sa ating panalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon sa umagang ito na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Binalik mo kami, Panginoon, sa ugat o sa root po, Panginoon, ng aming faith. At kami po ngayon, dinideklara po namin ang aming statement of faith, Panginoon. Kami po ay naniniwala ng iyong mga salita ay kinasihan mo, Panginoon. And it is God-breathed. And the Holy Spirit is upon those words. Ang itong mga salitang Panginoon ay galing mismo sa iyo, O God. At we pray na sa araw-araw namin na pamumuhay, patuloy po naming saliksikin ang mga aral na iyong tinuturo sa laman ng aming mga Biblia, Panginoon. Patuloy po, bigyan mo kami ng lakas na aming bigyan ng oras, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita, Lord. We want to communicate with you, Panginoon. Turuan mo ang aming puso na maging mapanalangin, Panginoon, sa araw-araw. We want to communicate with you, Panginoon. Linisin mo nga po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. We pray na mag-align po lahat ng aming mga ginagawa sa iyong layunin sa aming mga buhay, Panginoon. And we pray, Lord, na sa mga susunod pa po na pag-aaralan namin, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom, Lord, ng kalakasan sa amin physically, emotionally, and spiritually, Lord. Magawa po namin, magampanan po namin ang lahat ng aming mga tungkulin bilang mga tagasunod mo, Panginoon. At bilang mga tagasunod mo, Panginoon, we pray that we continue to be obedient, Lord, and to humble ourselves. At lahat ng makikita sa aming mga buhay, ang tanging kaluwalhatian mo lamang, Panginoon. Sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming pasasalamat. We thank you, Lord Jesus, and we praise you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord.